meron tayong gagawin na 15 inches na speaker. Ito ay galing sa powered speaker, no? RGG yung brand niya, professional sound, no? Impedance na 8 ohms. So yung kanyang voice coil ay fresh pa yung pagka copper, kung makikita nyo po. So ang gagawin natin dito, kasi sayang yung voice coil, so dahan-dahanin natin tong tanggalin yung mga epoxy. Ingatan natin na masira yung voice coil at para may angat natin ng buo. Okay, so gagamitan muna natin ng hot air. Palambutin muna natin yung mga epoxy. Pagkatapos ay utay-utayin natin ng or paunti-unti nating tanggalin yung lumang epoxy niya hanggang maupos. Yan, medyo malambot na yung kanyang lumang epoxy. Hindi ko alam anong klaseng epoxy yung ginamit nila dito. See? So pwede pa yung yung kanyang voice coil. So wala pa siyang sunog. So hindi lang maganda yung pagkakagamit ng epoxy, no? So pwede ba natin gamitin to? So ayan yung loob nito. So linisin muna natin maigi ito bago natin to ibalik siyempre yung ating tinanggal na voice coil. So parang tumulo na yung kanyang epoxy.
Linisin natin maigi itong ano, mga natira pang epoxy. So kakaskasin natin tong terminal na to, yung dulo na putulan. Yung isa na ilalagay natin, isa na lang ang ilalagay natin dito. Yan. Then, i-hook natin dito. Yan. Iliko natin dito pabalik para makakapit na maayos yung ating hinang. Then gagamitan natin ng barnes. Yan. Medyo angat-angat lang natin ng bagya para pumasok yung ating barnes dun sa pinakailalim. Kasi aangat naman to dito sa ano, mga hanggang dito yan. So may epoxy naman to dito sa taas. Okay, yan, patutuyuin na lang natin yan. No, ito na-restore natin yung kanyang voice coil dahil naputol siya rito sa kanyang naputol yung hibla dahil yung pagkaka-glue ay hindi masyadong ang tawag nito, hindi pantay, mayroong portion na walang glue kaya hindi masyadong nakapix yung voice coil, kaya bagyang bumaba, kaya naputol. No? Good na good pa yung voice coil niya, oh.
So, i-install na natin ngayon to para ma-sound check po natin. Okay. Yun o. Then, lalagay tayo speaker, siyempre. Yan. Okay. So, yung ating dinugtong na ang ating dinugtungan ay nasa ibabaw siya. So, safe na safe siya dito. So, nasa parting ibabaw pa ng epoxy yan. Kasi yung pag-install ng voice coil ay masyadong mababa. So, ngayon, normal po yung ganyan na medyo umangat ng kaunti yung kanyang winding or upper portion ng winding ng voice coil. Kahit mga ano lang po, 5 mm, pwede na yan. So, dudublehan natin ng spacer kasi medyo maluwag po yung ating spacer para magiging straight yung kanyang pagkaka-install ng ating voice coil. So, dudublehan natin. Yan. Okay. Saktong-sakto. Yan. So, guglue na lang natin to. Or i-epoxy natin. Tayo ay mag-glue na o mag-epoxy. Medyo itatagilid lang ho natin at baka malaglag yung ating epoxy doon sa pinakailalim. Medyo may space na kasi yung yung butas. So, punuan lang natin tong mga gilid niya ng epoxy para matibay yung ating phone.
Ayan, napuno na natin. Antayin na lang natin na tumigas. Then habang nagpapatuyo tayo ng ating epoxy, kapit na natin itong ating wire or yung ating voice coil sa pigtail. Then ipipix natin ang epoxy para hindi siya gumalaw. Ayan. Lagyan natin ng kalang para hindi siya bumaba ron yung epoxy. Manatili lang siya rito. Tapos antayin lang natin na matuyo yan. At kakabit natin yung dust cap at sound check na tayo. Okay. Pagkalipas ng ilang minuto ay matigas na yung ating epoxy. Ayan. Pwede na natin tanggalin itong ano natin, spacer. So good. So kabit na natin yung ating dust cap. Ipitin na lang natin ito ng itong medyo mabigat para mag-firm yung ating dust cap. Okay, antayin na lang natin na matuyo yan. Okay, pagkalipas po ng halos ang oras natin pinatuyo itong ating pandikit o rugby dito sa ating dust cap. Yan na siya. So, sa sound check na natin ngayon to. Okay.
Capacity. DJ Raycons Remix. DJ Raycons. So, na-restore pa natin yung kanyang voice coil at maayos pa siyang tumunog. Okay guys, maraming salamat po sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat ulit.